Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, araw ng Thursday, ngayon po ay April 24. Ayan, April 24 na po mga kapatid. Isang linggo na lang at tapos na naman po ang buwan ng April. So sa ating pag-aaral po ngayong umaga, pinamagatan ko po itong Go and Sin No More. Atin pong hahanguin ang pag-aaral na ito sa John chapter 8 verses 1 to 11. Kung meron po kayong banal na kasulatan, inyo po itong buksan o kaya naman ay samahan na lang po ninyo ako sa pagbabasa ng mga talatang ito. John 8, 1 to 11. But Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning he came again to the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again he stooped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Pagpalain nawa ng ating Diyos na buhay ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, kayong mga taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, have you ever been caught red-handed? Kayo po ba'y nahuli na sa akto, sa isang sitwasyon na hindi nyo inaasahan na kayo'y mabubuko, mabibisto, o yung huli talaga sa isang sitwasyon na wala kayong kawala? Maybe not in a big sin, but maybe like cheating on a test. Nung kayo nag-aaral pa, nahuli na ho ba kayong nangongopya? O nagpapakopya? O gumagawa ng isang bagay na sa tingin mo naman maliit lang pero caught in the act ka? Like cheating on a test or telling a lie or hurting someone with your own words. Hindi po ba mga kapatid nakakahiya ang mabisto? Hindi po ba very embarrassing yung malantad ka sa isang bagay na ginagawa mo sa lihim? It feels like the whole world is pointing fingers at you. Alam niyo po, likas naman ngayon sa panahon natin sa politika na marami talaga yung makakapalang balat. Yun bang mga tao na nabisto na, nagnakaw, and yet nakakaharapan ng harapan sa mga tao, nahuli sa pangangalo niya, and yet pinapagpagpagpag lang ang balikat, baliwala. Meron talagang likas na mga tao na makakapal ang mukha na tinatawag. Mga pastor na mga magnanakaw, mga pastor na mukhang pera, maraming ganun no? Na nagagawa pang tumayo sa pulpito sa kabila ng kanilang mga ginagawang nabisto na't lahat. Pero kapag hindi ka naman sanay sa paggawa ng bagay na hindi mabuti, nakaka-epekto to ng malaki sa atin.
at ito'y nakakapagpabagabag, yung iba nga po ay nagpapakamatay kapag nabibisto na. Alam nyo, sa kultura ng Hapon at ng mga Koreano, yung mga businessmen, yung mga mayayaman na nahuli sa mga pagnanakaw at kung ano-ano pang mga imoralidad, nagsusuicide sila. Kaya sa mga Hapon, importante yung integridad, naghaharakiri sila. Ano po? Ganon. Kasi hindi nila matanggap yung public humiliation. But then again, iba-iba ang tao. Meron talagang makakapalang balat yung mga tao na hindi marunong mahiya. So bakit ko nabanggit ang mga bagay na ito? Kasi po sa ating talatang binasa in John chapter 8, we find a woman who was caught not just in a mistake, but in a very serious sin of adultery. So yun po yung kaso natin ngayong umaga na ating titingnan dito sa ating pag-aaral. People were ready, no, at this point in time to stone her. Her shame was very public, inilantad ito sa publiko at ang mga tao handa na siyang pagbabatuhin. But instead of judgment, she met Jesus. And Jesus stooped down in grace. Ito po yung larawan na ipinakita ng talatang ating binasa. So tingnan po natin ano po bang layunin ng mga lalaking ito at dinala nila ang babaeng nahuli sa pangangalo niya kay Jesus. Alam po natin ayon sa talata, it was just a setup. Yung senaryo ay setup, it is a trap disguised as justice. Kaya usong-uso yan no? Minsan po ay ginagamit yung sitwasyon para lamang ipahayag ang isang malalim na motibo. Alam niyo yung Senado at saka yung Kongreso ng Pilipinas, ubod ng galing ng mga senador at mga congressmen sa paggamit ng kanilang authority, paggamit ng kanilang mga posisyon at sasabihing hearing for the aid of legislation. Iyon po'y trap. Ginagamit lang po yan para mag-grandstanding yung mga congressmen at mga senador na yan. Isiningit ko lang bahagya para yung mga Filipino mabuksan ang inyong mga isipan sa mga kalokohang ginagawa ng politiko sa ating bayan. Tayo naman, tuwan-tuwang mga nanonood, mga sumasaksi sa mga ginagawang hindi tama ng nasa bayan. Well, anyway, that is not the point. Isinegway ko lang. Katulad po ng mga taong binanggit ko kanina, yung mga congressmen at mga senator, ito pong ginawang ito ng mga Pariseyo ay isang setup, isang trap. They disguise it as justice. Pero ito'y paraan para si Jesus ay maakusahan at si Jesus ay magawa nilang papatay, no? Ipapatay. At ito po'y mababasa natin sa verse 4 to 5 ng John 8. Ang sabi diyan, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women, so what do you say? Ngayon, nakasalalay dun sa sagot ng Panginoon kung ano ang susunod na hakbang ng mga Pariseyong ito. So makikita po natin mga kapatid, the Pharisees brought this woman before Jesus. They weren't trying to uphold justice. They knew the answer to the question. Alam nila kung anong gagawin nila sa babaeng ito. Pero bakit nila dinala kay Jesus? Again, it was a trap. Hindi talaga sila nandoon to uphold justice. They were setting a trap for Jesus. Kung sinabi ni Jesus, let her go, they could accuse him of ignoring the law of Moses. Yari siya sa simbahan. Dahil ang utos ng simbahan, ayon sa utos ni Moses, lahat ng babaeng nahuli sa pangangalo niya ay dapat pagbabatuhin. Pag sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang batuhin, immediately yung bato sa kanya ipupukol.
At doon sa oras na yon, pwede na siyang akusahan na blasphemers. Nakuha niyo po? Wala siyang kawala dito. Sa unang sagot, mali ang sagot na to na hindi dapat batuhin, yari si Jesus doon. Kung sasabihin naman niya na batuhin niyo siya, he would seem harsh to the Roman authorities because he could be accused of inciting violence. Why? Hindi pwede ang sino man ay magpataw ng kaparusahan, lalo ng kamatayan, kung hindi dadaan sa hukuman ng Roma. Natatandaan nyo, si Jesus hindi rin nila basta-basta mapatay eh. Bakit? Kailangang akusahan nila si Jesus saan? Sa hukuman ng Roma. Kaya dumaan siya kay Pilato. Nakuha niyo po? So either way, walang tamang sagot para maligtas si Jesus dito. Kahit anong sabihin niya, huli siya. Kaya it is or it was a very good trap. At akala ng mga Pariseyo rito, yari ka na ngayon, Jesus, wala ka ng kawala. Pag sinabi mong patayin, yari ka sa mga Romano, sa gobyerno. Pag sinabi mong palayain, yari ka sa amin, dahil iyan ay tahasang paglabag sa kautusan. Imagine someone trying to trap you with a question like that. Anong isasagot nyo? No matter how you answer, it seems like you are guilty. And that is the kind of trap they set up for Jesus. But Jesus doesn't fall into it. Anong ginawa ni Jesus? He stoops down. So let us go a little deeper sa pag-aaral natin ng mga talata. Let us go a little deeper. At nakita ko po dito yung ilang katotohanan. Una, nasaan ang lalaki? Where is the man? Because no adultery will happen nang walang kapartner. Tama po ba mga kapatid? Adultery requires two people. Leviticus 20 verse 10. Pero bakit sa kasaysayang ito, babae lang ang binitbit at babae lang ang dinala kay Jesus? Ano ang inyong pananaw? Sa pananaw po ng maraming Bible scholar, this hints at a double standard and shows how the Pharisees twisted the law to serve their agenda. Talagang ang gusto nilang mangyari, yung walang kawala si Jesus. Kaya hindi na nila isinama ang lalaki, ito lang babae. Napaka-double standard nito. Hindi ko po alam kung baka, kung isasama yung lalaki, meron pang magiging lusot sa sagot ni Jesus. Siniguro nila na walang isasagot si Jesus na tama kung itong babae lang. Kasi pwedeng malikot na isipan ko lang, maaring pinilit lang yung babae nitong lalaki. Maaring pinuwersa lang siya na makipagtalik, dala ng takot, dala ng economic situation, wala na magawa yung babae, pumatol na siya dun sa lalaki. Pwedeng ganon, di ba? Mas mababaw yung parusa siguro kung sa tingin ng public opinion. Pero isipan ko lang yun eh. At dito po naniniwala ako, kaya itong babae lang para talagang walang kawala si Jesus. At dito po, makikita natin ang mga kalokohan ng mga Pariseyong ito. They are willing to twist the situation. They are willing to twist the law para lang iserve yung kanilang agenda. And the agenda is to trap Jesus. So, this moment exposes what? This exposes hypocrisy in religious legalism. They use God's law not for restoration, but they use the law as a weapon. Pag nagkamali ka, yari ka. At gagamitin nila ang pagkakamali ng iba, hindi para magkaloob ng biyaya, kung hindi mag-abang ng kanilang paparusahan. And that is the hypocrisy of religion.
Kaya nga galit na galit ang Panginoon dahil ang sinasabi ng Panginoon, kayong mga Pariseyo, nakikita ninyo ang puwing sa mata ng inyong kapwa, samantalang yung troso na nakaharang sa inyong mga mata, hindi nyo nakikita. Wala kayong ginawa kundi mag-abang ng kasalanan ng iba, punahin ang kasalanan ng iba, samantalang ang inyong mga kaipokritohan ay litaw na litaw. Galit na galit ang Panginoon sa mga Pariseyong ito, kayo'y parang mga nitsyong pinaputi sa labas, bulok naman ang inyong mga kalooban. Nakuha niyo po mga kapatid? Now, ano ang biblical application nito? How can we apply this? Ang sabi po, una, the law of God is good and just. Naniniwala po ba kayo doon? Ang kautusan ay mabuti. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa kanyang bahayan. Binigay ito sa Israel pagkatapos na sila'y pagkalooban ng biyaya ng Diyos. Pinalaya muna sila sa Ehipto bago binigay ang 10 utos. Ibinigay ito sa kanyang bayan. Representation ng Israel bilang iglesia. At kung ang iglesia ay ang Israel at ang Israel ay katulad ng iglesia sa panahon ngayon, ibig lang sabihin, timeless ang principle ng law. Amen? Timeless ang principle ng commandment. Ibig sabihin, kung ibinigay ito sa kanyang mga anak, ang Israel, ibinigay din ito sa kanyang iglesia, tayo yon sa ngayon. Kaya hindi napapaso ang kautusan. Lilinawin ko lang. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa kanyang iglesia para ang iglesia makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Take note, hindi ibinigay ang kautusan para maging daan ang kaligtasan ng Israel. In fact, iniligtas na muna sila bago sila binigyan ng kautusan. The purpose of the law ay para makapamuhay sila ng matuwid sa harapan ng Diyos. The giving of the law is not for their regeneration. The giving of the law is for their sanctification. Para maintindihan. Yun ang mga theological term. Hindi po sila binigyan ng kautusan para sila'y maligtas. Binigyan sila ng kautusan para makapamuhay ng may kabanalan. Kaya sila binigyan ng kautusan dahil sila'y ligtas na. Amen? At ipamuka at ipakita sa kanila ang bigat ng pagkakasala upang ma-appreciate nila ang mas mabigat na biyaya. Medyo malalim-lalim na theology yon. Wala na ako masyadong time para ipaliwanag, pero the more we see or we saw the weight of sin, the more bigger we saw the grace of God. Ang pinatawad sa malaki ay mas magpapasalamat ng malaki. Amen? So, dito po nakita natin, no? The law is good and just, but it was never meant to save us. Only to show us our need of a Savior. Because the more we see the weight of sin, the more we realize wala tayong kakayahan. Amen? Wala tayong kapangyarihang makatakas sa bigat ng kasalanan malibang tayo ay tubusin. So Galatians 3:24, ano sabi? Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. If you are going to look at Galatians 24, the justification, ang pagpapawalang sala, ang pagiging ligtas, ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang kautusan, tutor natin ito. Ipinakikita ng tutor ang ating kalagayan. Ipinakikita ng tutor ang bigat ng kasalanan. At ipinakikita ng tutor ang kawalan natin ng kakayahang maligtas. Amen? Jesus fulfills the law not by dismissing it, but by taking its penalty upon himself. Matthew 5:17, do not think that I came to destroy the law
or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Yung hindi magagawa ng tao na pagsunod sa kautusan, ginawa yon ng Panginoong Hesukristo. Therefore, siya yung karapat-dapat na patawan ng lahat ng parusa ng kasalanan kasi siya lang naman ang nakatupad noon. So bilang paraan ng pagtubos, pinasan niya yung ating kasalanan, siya yung magdadanas ng kaparusahan nito. So, amen? Now, let us go to the next verse, yung verse 6. Anong naging tugon ng Panginoon? Kasi tinanong ng mga Pariseo, nahuli ang babaeng ito sa pangangalo niya. Ang sabi ng batas ni Moses, pagbabatuhin siya, tinanong siya ng Pariseo, ano naman ang masasabi mo? Ang tugon ni Jesus, the silence of wisdom. Hear me, my dear brothers and sisters. Maraming prinsipyo tayong matututunan dito. At malaking bagay ito para sa atin on how we react to any accusations na sa palagay natin ay nasa matuwid tayo. Anong ginawa ni Jesus? Verse 8, John 8:6. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. Hindi po natin alam kung anong sinulat ni Jesus. Pwede kayong mag-speculate. Some say he may have written the sins of the accusers. Sa pantahan nila yan. Bakit? May talata dyan. I'm going to give you the verse later on. Ano po? But maybe he was giving them time to reflect. That's another point. But the point is, dapat nating makita, Jesus didn't react. He did not react in a rush. Jesus responded with wisdom. Lumuhod siya, sumulat sa buhangin, hindi nagpadalos-dalos sa pagsagot. And then, he stood up and said, sa verse 7, ano sabi? Let him who is without sin among you be the first to throw a stone. Tindi ng karunungan, ano po? Alam niyo mga kapatid, minsan yung wisdom dumarating sa panahon ng hindi padalos-dalos. Pag padalos-dalos ka, mas mapapahama ka. Yung mas mabilis mag-react, madalas talo sa argumento. Sapagkat may wisdom sa paghihintay. At dito po mga kapatid, nakita natin na ang Panginoon sinuri ang magiging kasagutan, hindi dahil hindi niya alam sagutin ito. Pero binibigyan lang tayo ng malinaw na application. Ano pong application? Sabi po, before we condemn others, we should look at our own hearts. Often we judge people for sins we secretly struggle with. Kaya bago mag-akusa, bago mag-point ng accusing finger, magsuri muna tayo. Baka mag-backfire sa atin. At ito ang nangyari sa sitwasyong ito. Napakahusay ng Panginoon na naibalik niya sa mga tao ang kanilang sagot, ang kanilang tanong. To illustrate this, may isang bata na dumampot ng putik, ibinato sa kanyang kaibigan. At ang sabi niya, now you are dirty. Nalimutan ng bata that his own hands are covered in the same mud. Yun ang larawan nito eh. Yun ang picture na ating nakikita. Itong mga taong ito na nagdala sa Panginoong ng babaeng nahuli sa pangangalo niya ay guilty of the same sin. Or rather, kung hindi man the same sin, they are sinners as well. Wala namang matuwid, wala kahit isa.
Ngayon, kung sino ang hindi nagkasala, edi siya ang unang bumato. Tama po ba, mga kapatid? Now, laliman pa natin. Marahil okay na yung ating nakitang insights, but let us go a little deeper. Another insight. Anong isinulat ng Panginoon? God writing with His finger reminds us of what? Of the reality that it was God who wrote the law. Inassociate ng mga tao kay Moses. Naalala niyo po ba? Nahuli nila sa pangangalo niya yung babae at ang sabi nila sa Panginoong Hesukristo, nasusulat ayon kay Moses, sa kautusan ni Moses, na pagbabatuhin ang babaeng ito dahil nahuli sa pangangalo niya. Lumuhod si Jesus, sumulat sa buhangin, marahil to remind the people, it is not Moses who wrote the law. It is I. It is God who wrote the law. Exodus 31 verse 18. Ano sabi? And when he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of the testimony, tablets of stone, written with what? The finger of God. So, opinyon ko lang ito. Marahil ito yung nasa isipan ng Panginoon habang isinusulat niya sa buhangin ang kanyang mga daliri. Could Jesus be writing the law again? Or could Jesus be writing the names of the sins of the accusers? Kasi ayon sa ilang Bible scholars, pwedeng ang isinusulat niya sa buhangin yung mga pangalan itong mga nag-aakusa. Dahil may hula po sa kasaysayan in Jeremiah 17:13. Ano sabi doon? Those who depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Maybe that is the verse. At yan po yung madalas na sinasabi ng ilang mga preachers at mga Bible scholars na ang isinulat sa buhangin ni Jesus ay ang pangalan ng kanyang mga accusers. Either way, pwedeng may katotohanan, di po natin dinidiscredit yan. Now, mapapansin po natin, hindi siya nagsasalita. His silence is a wise rebuke. Ano sabi ng Proverbs 24:6? The Proverbs reminds us not to answer a fool according to his folly. Jesus avoids that trap with divine calm and control. Amen? Yan ang nakita kong ilang insight sa kasaysayang ito. Paano natin ito i-apply? Let us look at some practical application sa buhay po natin. Una, take note, not every accusation demands an immediate response. Nakabasa ka sa Facebook, nag-comment. Ako minsan, nanggigigil na rin sumagot eh. Pero mas minamarapat ko minsan, makakatulong ba? Baka itong mga akusasyon na to, mas mainam na lang na palampasin sa halip na sagutin. Take note, not every accusation demands an immediate response. Sometimes, silence and wisdom are more powerful than argument. Can we say amen? At pangatlo, Jesus models measured grace under pressure. Pinakita ng Panginoon ang fruit of the Spirit na kailangan nating hanapin. Amen? So, yun yung mga practical application. Now, let us go to verse 9. And let us see how powerful yung conviction.
Gaano ka makapangyarihan yung conviction? Sa John 8:9, ano pong sabi? But when they heard it, ano yung narinig nila? Yung sinabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Nang narinig nila ito, ano naging epekto? They went away one by one, beginning with the older ones. Bakit? Aba, na-realize nila, paano akong babato? Makasalanan din ako. Paano akong babato? Hindi naman pwedeng hindi ako nagkamali. At ang maganda rito, yung binasa natin sa dulo ng talata, nagsimula ito sa pinakamatanda. Bakit? Kasi ang realidad, kung sino pinakamatanda, siya yung pinakamarami marahil na gawang kasalanan. Amen? Sa haba ng ating buhay, at magbibilang tayo ng katakot-takot na kasalanan na nagawa natin, lalo na kung hindi natin to na-realize, hindi natin to napagsisihan, unang-una kang aalis. Unang-una kang makaka-realize na ako pala dapat unang lumayas dito. Hindi ako pwedeng bumato kasi ako pinakamatanda, ako pinakamaraming kasalanan. Pero ito ang malungkot. Minsan kung sino pa yung matatanda, sila yung hindi umaamin. Mabuti pa nga yung mga bata Ang dali nilang umamin kung sila'y nagkamali Pero yung matatanda, mapagtakpan lang ang ego, mapagtakpan lang yung kasalanang ginawa. Hindi nila aaminin. Yun daw yung 13 utos. Huwag kang aamin. 11 pala. Ano yung 11 utos? Huwag kang aamin. Para sa mga lalaki, no? So, the woman stood alone. One by one, nag-aalisan yung mga accusers. One by one. All the accusers left. And the woman stand alone, yet she wasn't really alone. The woman stood alone, yet she wasn't really alone. She was with the one who could truly judge her and chose not to. Hindi niya hinatulan ang babaeng ito. Sa oras na yon, makikita natin ang malalim na prinsipyo. The law convicted them, but Jesus didn't use the law to destroy. He used it to reveal hearts and then offer grace. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, pag hindi nyo nakita kung gaano katindi ang laki ng inyong kasalanan, hindi nyo makikita ang bigat ng biyaya ng Diyos. Now, again, laliman natin ng konti pa. This moment forces self-examination. So here Jesus turned to the spotlight from the woman to the accusers. Sa halip na doon sa babae ma-focus, ang ginawa ng Panginoon dito, ibinigay niyang spotlight doon sa mga nag-aakusa. Sabi ng mga Pariseo, nahuli namin ang babae ito sa pangangalo niya. Ang sabi ng batas ni Moses, batuhin siya. Anong masasabi mo? Ang sabi ng Panginoon, turning away the spotlight not to the woman but to the accuser, sabi niya, okay, those who don't commit any sin, siyang unang bumato. Mga kapatid, the oldest walk away first, perhaps with more awareness of their own sin, or simply more wisdom to recognize they were caught. Amen? Anong spiritual principle ang ating matututunan? Una, conviction is the Spirit's work, not ours. Tandaan po ninyo,
Ang conviction gawa ng Espiritu Santo. Ang nagpapamuka ng bigat ng kasalanan, hindi tayo. Ang nagtuturo ng kasalanan ng iba, hindi tayo. Sapagkat madalas nakapagpapatigas ng puso ng iba kung tayo ang turo ng turo. We are not the Holy Spirit. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag ang Holy Spirit ang kumilos at nag-convict, katulad ng nakita natin sa maraming kasaysayan ng Biblia at sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo na ubod ng sama dati, tayo na puro kasalanan dati, may mga homoseksual, may mga nakapatay, may mga magnanakaw, and yet ngayon, nagpapatotoo ng biyayang pagkilos ng Diyos. Walang imposible kapag ang Espiritu ng Diyos ang kumilos. Jesus doesn't shame them. He speaks truth and their consciences prick their heart. Amen? True repentance begins not with pointing at others' sin, but recognizing our own. Amen? So, anong sumunod? Tingnan natin yung sumunod na pangyayari. Verses 10 to 11. Ito na yung dulo. The grace that restores. Ano sabi ng verse 10 to 11? Woman, where are they? Nag-aalisa na, isa-isa, di mo ba? Ang tanong ng Panginoon, has no one condemned you? Has no one condemned you? She said, no one, Lord. And Jesus said, neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. Mga minamahal na mga kapatid, this is the gospel in one verse. Yung mga nagpapaturo on how to evangelize, ito po ang ebanghelyo sa isang talata. Ang sabi ng Panginoon, neither do I condemn you, that is grace given. Pero hindi natatapos sa pagbibigay ng biyaya. Ang sumunod na sinabi ng Panginoon, go and sin no more. And that is the truth. Take note mga kapatid, Jesus doesn't excuse sin, but He offers forgiveness before calling her to holiness. Hindi tayo makakapamuhay ng may kabanalan kung sa ating sarili lang. Kailangan tayong pagkalooban ng biyaya ng bagong buhay na ang tanging may gawa ay ang Diyos sa Kanyang Espiritu Santo. Kaya take note mga kapatid, kahit anong gawin ninyo sa asawa ninyo, sa mga anak ninyo, sa kaibigan ninyo, malibang ang Diyos ang kumilos, wala tayong magagawa. At ikaw mismo, kahit anong retreat ang gawin mo, kahit anong rehabilitation ang gawin mo, kahit na anong panata ang gawin mo, hindi ka magbabago malibang ang Diyos ang kumilos sa iyo. That's how God works with us. He meets us where we are, but He doesn't leave us there. Can we say amen? Nalilinawan niyo po ba ito, mga kapatid? To illustrate this, think of a doctor. Hindi naman sasabihin ng doktor na, okay ka, you're fine. Kung ikay alam na may sakit, hindi sasabihin sa'yo ng doktor yun na, okay ka, wala kang sakit, malusog ka. Ang sasabihin ng doktor, ikaw ay may sakit, but I know the cure. That is what Jesus does. He heals without condemning. Because Jesus knew, kung hindi ko gagamutin ang taong ito, hindi naman niya kayang magbago. Nakuha niyo po mga kapatid? Papaano po
na tayo haharap sa Diyos na may kakayahan? Wala nga eh. Alam natin na ang Diyos ang siyang manggagamot. Alam natin na siya ang may kapangyarihang mag-heal, physical and spiritual. But I would like to concentrate more on the spiritual. Spiritually, we are dead. Yun ang larawan ng Bible. O sige, granting for the sake of an argument, we are sick. Wag na lang totally dead. Para sa mga Armenian, I would like to share this point. Sa mga Armenian, naniniwalang hindi naman tayo totoong patay sa espiritu. Sige, may sakit na lang. Tayo may sakit na lang. Granting for the sake of argument, hindi yun ang aking paniniwala. No? I believe in the total depravity of man. Ang tao, walang kakayahang buhayin yung kanyang sarili. Para lang mapagbigyan natin yung kapritsyo ng mga Armenian na nagsasabing hindi naman totoong patay, may kakayahan pa rin naman ang tao. Sige, pagbigyan natin. Pero naniniwala kayong you need a doctor to heal your sickness. Kasi mahina eh. Kailangan nyo ng lakas. Tama? May sakit. Kailangan nyo ng kagalingan. Tama? So, ngayon, lalapit ka kay Kristo. Dahil kailangan mo ng manggagamot. At si Kristo, dahil wala ka namang patutunguhan sa kalagayan mong may karamdaman, siya ang magiging tagagamot mo. Bibigyan ka niya ng lakas para makarecover at makabalik muli sa tamang kalagayan. Dahil kung sa iyong sarili, hindi mo naman kayang gamutin ang iyong kalagayan dahil nasa kanya lang ang sagot dito. Especially, the issue of sin na lahat tayo'y meron, wala tayong gamot sa kasalanan yon, ang tanging may antidote doon ay si Christ. At ang antidote doon ay ang kanyang dugo na tumigis. Tama? Ibig lang sabihin, kung hindi kay Kristo, kay Armenian ka, wala kang magagawa kung wala si Christ. Tama? Pero mahirap lang ang tanggapin, ayaw nilang paniwalaan, na zero ability on our end. Zero capacity on our end. Na tayo'y gumaling, tayo'y mapawalang sala, at tayo mabuhay sa ating patay na kalagayan. That is how God works with us. He meets us where we are. He doesn't leave us there. Laliman pa natin ng konti. Let us go a little deeper. Take note. Si Jesus, He doesn't ignore her sin. Jesus addresses it after He removes her shame. Tandaan po ninyo, grace first, then transformation. Biyaya muna, bago ang pagbabago. Tandaan po ninyo, kaligtasan muna, bago kautusan. Bubuhayin muna, bago makapanampalataya. Kaya yung pastor mo na nagtuturong pananampalataya muna, bago regeneration, sablay. Sablay. Ang Diyos muna ang magbibigay ng biyaya at ang biyayang yon ay ang regeneration, bubuhayin, pagagalingin, bago ka makapagbago at makapanampalataya kay Kristo. Ayan po ang picture niyan. Ayan ang larawan niyan. Kaya kung naturuan ka na kailangan natin manampalataya para tayo maborn again, nasa maling pananampalataya ka. Ibig lang sabihin nun, nag-effort ka, nanampalataya ka because you chose to believe in Christ. Di effort mo yon. Take note. Paano mangyayari yon? May sakit ka nga, mahina ka nga, patay ka nga. Yun po yung ating paniniwala. Katulad ng babaeng binitbit sa harapan ng maraming tao dahil caught in the act na wala kang kakayahang maligtas doon. Only the grace of God can save you on that predicament. At ito yung picture nun. This is the picture of the grace of God. We are all like that woman,
Caught in the act. Wala na tayong masasabi. Makasalanan tayong lahat. Aminado tayo doon. Wala tayong pag-asa. Babatuhin tayo. Buti na lang. Nandun ang Panginoon. And later, we will see the gospel connection. I will show you the gospel connection later on. Puntahan muna natin. Romans 8:1, ano sabi? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yung mga nakikristo, wala nang paghatol. Wala nang condemnation. Kaya nga, ang tanong ng Panginoon, did anyone condemn you? And the woman said, no one. This moment shows justification and sanctification together. Kung hindi nyo naiintindihan yung mga syon na yan, tanungin nyo kay pastor nyo. Responsibilidad niya yan. Yung pastor ninyo na hindi makapagtuturo ng mga syon, regeneration, election, justification, sanctification, glorification, yung mga syon na yan, ubod ng importante na dapat maintindihan ninyo bilang mananampalataya. Kung yung pastor ninyo wala nang ginawa kundi every Sunday magpatawa ng magpatawa, sabihin nyo, pastor, magseryoso ka naman minsan, turuan mo kami ng mga syon. Importante yan, mga kapatid. At kung hindi mo yan naiintindihan, kaya ubod ng labo ng kaligtasan sa maraming mga nagsasabing Kristiyano. Kasi hindi na ipapaliwanag. Dito, yung justification at sanctification, malinaw na inilarawan. She is declared free from guilt and she was called to holy life. Freedom from guilt, justification. Calling from a holy living, that is sanctification. Now, how can we apply this? Practical application. Many people feel stuck between shame and sin. Jesus cuts through both. Amen? He offers pardon and a new path. True grace never says, keep sinning, it's okay. True grace says, you're free now, live like it. Sin no more. Amen? Now, hindi ko kayo iiwanan without explaining the gospel. Without explaining the connection of our passage to the gospel. Let us look at the gospel connection. Jesus could forgive her. Pinatawad siya ng Panginoon because papunta na siya sa krus eh. He was going to the cross. Jesus did not ignore her sin. He would carry the sin of this woman on his back and pay it in full doon sa cross. Doon na siya papunta. The reason he said, neither do I condemn you is because he would be condemned in her place. Amen? Nang sinabi niya sa babae, neither do I condemn you. Why? Because Jesus knew, I will be condemned because of you. I will carry your sin on my back, go to the cross, shed my blood, so that you may be forgiven. Yun ba ang pananampalataya natin, mga kapatid? Na tayo po'y naligtas dahil sa ginawa ni Kristo at wala ni kaprasong merit sa mga bagay na ginawa natin. That is the gospel connection. This is the hope for all of us. Jesus took our shame and punishment so that we can receive grace. Amen? Now, to conclude, mahaba-haba na. Sobra naman tayo, overtime na naman tayo. Take note that this story shows us that, 1, Jesus is full of wisdom. Hindi nila na-trap si Jesus. Pangalawa, Jesus is full of grace. He doesn't rush to condemn.
And third, Jesus is full of power. He changes lives. Amen? Now, para magamit ninyo ang pag-aaral na ito, baka po gusto niyo gamitin sa mga Bible studies, sa mga small groups ninyo. Pwede nyo namang panoorin lang yung video, may grupo kayo, o yung family ninyo, especially yung mga family niyo hindi pa mananampalataya. Kung ikaw ay magulang, magagather mo yung mga anak mo, and you can encourage your children to listen to this preaching. Mahalaga. Pagkatapos, ito yung mga reflection questions. Pwede niyong pag-usapan habang o pagkatapos napakinggan ninyo ang mensaheng ito. Yung mga pastor na tinatamad, pwede naman ninyong gamitin ito. Pinapahintulutan ko kayo. Mga Bible study leader, Sunday school teachers, yung once a month kayo nagtitipon. 45 minutes lang naman yung sermon O mahaba pa nga. Minsan maiksi lang Panoorin na lang ninyo sa tablet o kaya sa TV. And then pagkatapos, pag-usapan ninyo. Ito yung mga reflection questions. 1. In what ways have I been like the Pharisees, judging others while ignoring my own sin? Ouch. Pangalawa, ito mabigat na tanong. What stones am I holding in my heart toward others? Meron ka bang daladalang bato na iniipit-ipit mo para ibato sa mukha ng iba? Do I really believe Jesus forgives me? Or am I still living under guilt? Am I taking Jesus' command seriously? Go and sin no more. How can I grow in obedience today? And the last, how can I become a person who offers grace like Jesus did, especially to those who are broken or ashamed? Wala po akong hinihingi sa inyo mga kapatid, kung hindi ang i-share ninyo ang videong ito para po sa iba, para sa inyong pastor. Huwag kayong mahiya na malaman ng pastor nyo na nanonood kayo sa akin. Huwag ninyong ikatakot. Ngayon, kung sinabihan kayo ng pastor nyo na huwag makinig sa akin at nakikinig ka pa rin, nagsisinungaling ka lang, di ba? Lumantad ka na. Isa lang ibig sabihin nun, magpakatapang ka dahil nakikinabang ka, natututo ka rito, tindigan mo ang totoo. Share mo. Kasi yung katotohanan, the more we keep it to ourselves, para kang nakatagpo ng isang kayamanan, ibinaon mo at itinago. Okay lang kung bibilin mo yung lupa pagdating ng araw para makuha mo yung kayamanan, di ba? Pero kung itatago mo ng itatago dahil nahihiya ka doon sa pastor mo na hindi naman nagtuturo sa'yo, nahihiya ka doon sa pastor mo na malamang nanonood ka sa akin, hindi naman nagtuturo ng doctrine, siyang dapat mapahiya, hindi ba? Po. Mga minamahal na mga kapatid, may I challenge you. That is the only thing that you can do. Share this video. Mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po sa inyong lahat.